So ito dapat ay hindi muna nagpakasal. Ito ang isang perfect example ng mga lalaking hindi pa handang pupasok sa isang relationship. Wala, itong mga ganitong klase ng tao, walang karapatang maging in a relationship yan. Pero tingnan mo, nagpakasal. Paano kasi ang baba ng standards nung ano, nung babaeng ano, nung ka-work niyang pinakasalan, siya. Ang baba kasi ng standards. Game. Ready na ba kayo? Mag-Marites with a Purpose live? Live. Hindi pala live, no? Recorded video. Fine. Okay. So, nandito ako. Simulan natin dito. Ang tawa ako. Ay, sarap talaga ngayon. Sarap manakal. Basahin ko na ha. So, this is from University Secret Files. Okay. Ayan. Kita. Okay. So, sabi dyan. Nagre-regret, yung yung headline. Nagre-regret na ako na pinakasalan ko GF kong maganda kaysa dun sa ex ko na maalala. Okay. Juicy to juicy, guys. Super juicy. Gusto ko parang, gusto kong i-twist na, na leg. Ito. Hi. Magto 2 years na palang akong kasal sa wife ko, pero nagsisisi na ako na nagpakasal ako. Nadala kasi ako ng damdamin ko. Ang ganda kasi talaga niya. Siya yung ideal woman ko. Pero hindi siya ideal kung paano niya ako alagaan. Hinahanap-hanap ko yung long-term ex-GF ko na tumagal kami ng 7 years. Pinagpalit ko siya rito sa wife ko. Yung ex ko, sobrang maasikaso. Consistent yun sa buong 7 years. Nakasama ko siya sa iisang bubong ng 2 years. Yung lagi akong pagod sa work, kasi gamit na gamit katawan ko sa work. Tapos siya, kahit pagod din sa work, nagagawa niya pa akong pagsilbihan. Grabe, no? Ay, ang init ulo ko. Ating, hindi ka kasal? Sino? Ating na hindi ka kasal for 7 years? Ginawa mo yun para sa lalaking hindi mo naman asawa? Tapos hindi naman ang ginawa sa'yo. Full confession daw sa comments. Ito na. Mabasa nyo? Okay. Pagka-uwi ko, naka-ready na pagkain yan. Nakahanda na rin yung pumalit ko ng damit. Tapos, imamassage pa ako bago matulog. Pinagmamalaki niya palagi yung massage oil na all natural daw. Nakakakalma. At mabangong amoy na lavender. Palagi yun. Kahit nga meron kaming hindi pagkakaintindihan, namamasage niya pa rin ako. Naaalagaan niya pa rin ako ng maayos. Wala ka nang mahihiling pa in terms sa pag-aalaga. Shit. Deserve ba nitong lalaking to? Gusto ko talagang mong twist. Okay. Okay. I'm good. Selfish shit. Lahat ginawa ng ex ko. Tinatrato niya na nga akong tunay na asawa. Kahit mag-GF, BF pa lang kami. Singsing na lang daw hinihintay niya. Tapos in the end, pinagpalit ko siya sa work ko na wife ko na ngayon. Ka-work. Yung talagang mga ka-work na yun eh. Kaya, ay nako, kayong mga may jowa, no? At, may work yung mga asawa niyo na on-site, lalo on-site. Nako, usong-uso. At lately ko lang, last year ko yun lang na-realize na uso pala yan. Yung mga work wife. Tapos mas pinatotoo pa yan noong recent kong mga discovery na kahit sa Amerika. Parang may term sila for it nga. Yun nga, yung work wife. Meron talagang ganun. So, At, feeling ko another topic to discuss yan. Kasi, ang cheating talaga guys ay, magagawa talaga ng mga lalaki. As in, kahit yung pinaka-loyal, they have the capability to do it. Just like any other, human being. Kasi, lang yan, parang pagpatay, di ba? Ang pag-murder ng kapwa mo humans. Lahat tayo capable. Pero it's just a question of gaano ka-strong ang values ng isang person to not do it. So, kung solid yung values ng isang tao while you are trying to makilala sila, di ba? While you are trying to know them, at alam mo kung ano yung dapat mong tanungin, alam mo kung anong dapat na mga ebidensya, mga signs na dapat mong hanapin, signs and symptoms na dapat mong hanapin para masabi mong solid ang values nila na hindi sila mag-cheat, solid ang values nila sa pagiging faithful at loyal, yun. Doon lang magkakaroon ng mataas na probability na hindi talaga sila mag-cheat. Pero you still have to give them that 1% or 0.00001% na may possibility na mag-cheat pa rin sila. Kasi lahat tayo ay tao lang. Hindi mo alam kung talaga ang tunay na pagkatao ng isang tao. Yun. So, lahat tayo capable to cheat, lahat tayo capable na pumatay, lahat tayo ay capable to do unethical things, basically. Because we are human. Yan ay parang tawag dun? May pre-tendency na tayo na na gawin yun. Kasi human nga tayo. Okay? Kaya, delulo ka kung kung parang hindi, yung yung jowa ko, yung partner ko, yung asawa ko, yung boyfriend ko, hindi niya yun magagawa. Delulo ka.
Ngayon pa lang, tanggapin mo na may possibility na magawa niya yun kasi siya ay tao lamang at ikaw rin. May possibility rin na magawa mo yun kasi tao ka lang. Pero syempre, yun nga, gaano ka strong ang values mo. Yun. Okay, but anyway, ipagpatuloy natin. Pero tingnan mo, naging free bembang worker, free maid, free massager, free free therapist pa to malamang. Kasi biruin mo, pagod na rin siya, pero ginagano niya, wow, talaga naman. Talaga mamimiss ka talaga niya, mamimiss talaga niya yung free bembang, free maid, free therapist niya, free massager niya. Diba? Free spakol niya. Diba? Sino hindi makakamiss nun? Free. Pero does it mean na mahal na tong lalaking to, yung girl na yun, yung ex niya? I don't think so. Napaka-selfish. Yung pa, kailangan niyo matandaan, ladies, ang men are naturally selfish. As in, mas mataas ang level of selfishness nila kaysa sa ating mga babae. Bakit? Kasi tayo mga babae, iba yung hormones natin. Napakagaling ni Lord. Dinesign talaga ang babae na nagbe-bear ng child na magkaroon ng mga mga hormones na yun, para mas maging compassionate tayo to another human being. So, kung ikaw ay may empathy sa another human being, malamang mas mataas ang intelligence, emotional intelligence natin na ayaw natin makasakit at hindi mas less tayong selfish. Hindi ko sinasabi totally hindi tayo selfish ng mga babae, pero mas mas less selfish tayo malamang kasi nga may empathy tayo dahil sa ating hormones pa lang. Yung female hormones natin yun ang susi para bigyan tayo ng capability para mag-alaga ng supling, mag-bear ng bata, ng another human being sa ating sinapupunan. Kasi just imagine guys, kung wala tayong ganun, para tayong logical mag-isip katulad ng lalaki. So, 'di ba malamang hindi nagbe-bear ka ng child. Habang nagbe-bear ka ng child, 'di ba lumalaki yung mo, nag-i-stretch lahat ng organs mo sa katawan, yung skin mo diyan sa child, nag-i-stretch, tapos nawawala sa pwesto yung mga organs mo. Painful 'yun. May lumalaking something sa katawan mo. Painful 'yun. Pati pa kayo pag panganganak in sobrang painful nun. And kung logical ka mag-isip, malamang painful to. Papatayin mo na lang yung anak mo kung wala kang capability na wala kang ganung higher level of emotional intelligence na, okay, magtitiis ako, ito ay bata, ito ay buhay. Kaya kami kaya capable tayo na dahil dun sa qualities na yun, feminine qualities na yun, kaya capable tayo, hindi natin papatayin yung natin, mga i-bear na children. So kahit, dahil nga existing yung mga female hormones na yun, kahit wala pa tayong anak, wala pa napupunla dyan, kasi nga, natural yun na nag-i-increase and decrease sa ating cycle, hormonal cycle, 'di ba? In a month. Dahil nga pine-prepare lagi yung ating bahay bata na mag-plant ng bata, ng bagong human being. Kaya yun ang ating natural na pagkatao. Tayo ay more empathetic, kaya less probable na gumawa ng kahit anong hindi maganda. At iba ang lalaki. Wala silang bahay bata, wala silang ganung hormone, so they are more logical. So, katulad yan. Dapat pala doon na lang ako. Kasi nalaman niya na mas mataas ang benefits, hindi dahil mahal niya, yung ex niya. Namimiss lang niya yung benefits na nakukuha niya doon. Free pa, o diba? Kasi kung, diba, alam na tong lalaking to, na kung tutuusin, pwede naman siya magbayad. O, naghahanap pala siya ng massager, naghahanap siya ng tagalinis, sa pagdating niya, maglilinis na lang di sana nag-hire siya ng katulong, diba? O, pero, dahil hindi siya capable, sana binigyan niya ng helper, yung niya, asawa niya. Kung gusto niya ng mga ganung bagay. Pero, biruin mo, gusto niya na kahit pagod siya, kahit nag-aaway sila, tapos may ginagawan pa rin siya ng ganun. Ano yun? Pili ka na magbayad ka ng helper. Pero, ang ginawa ng babae, ng ex niya, grabe. Kasi, biruin mo, girls, ladies, tayo kasi, feeling natin, pag ginawa natin yun sa kapwa natin, meron tayo actually unconscious, alam mo yan, nararamdaman mo yan, ako dati, nung naging self-aware ako, oo nga dati, kaya I tend to give sa mga tao, kasi actually, may hidden expectation ako na they would also do that for me. Pero, ang lalaki, hindi sila ganun, te. Sana nagising na sa katotohanan, no? Nasampal na ng katotohanan yung ex. At kayo di mga nanonood na magkaiba ang lalaki at babae tayo, pagka ginawa natin yun, ibig sabihin, kasi we expect them to do it for us, but no, a man will not, kahit magtumbling-tumbling ka pa dyan, gawin mo yung ganun, hindi yan gagawin sa'yo, tingnan mo, napakalaking ebidensya, for 7 years, consistent ginawa yun ng babae sa kanya, nireciprocate ng lalaki, nga, painis kasi, so, magkaiba ang lalaki at babae, guys. Okay? So, ito, hindi nga, ubusin na natin. I really miss her. Kasi alam mo, kung lalaki, love niya yun, sana sinabi niya na rin dito, I love her. Ngayon ko lang na-realize, mahal ko pala siya. Pero hindi, sinabi lang niya, I miss her. So, ito na. It's so tiring to be here. Ako lahat kumikilos, ibang-iba sa buhay ko dati na ako ang inaalagaan, minamahal na maayos. Kung may divorce lang sana sa Pinas, gagawin ko na. Kaso mahirap kasi proseso ng annulment dito sa tin.
Hindi mahirap ang proseso ng annulment, wala ka lang pera. Obviously, wala kang pera, wala kang pambili ng helper eh. Para ano eh. Kung tutuusin, pwede mo namang ano yan eh. I-outsource yung mga gusto mo. Yan. Ano may outsource mo, yung pagka-uwi, may naka-ready ng pagkain. Yung may magmamasay sa'yo. Yung ganyan, kung ano pang pinagsasabi mo dyan. Di ba? Wala ka lang pera, kuya. Hindi mahirap, wala ka lang pera. Anyway. Alright. Ito. Nag-reach out na rin ako kay ex. Reach out ka ba? Kapal mo ka. Sasamburong ko talaga. Pero ito ang tuwan-tuwa ako dito. Kasi sabi, nag-reach out ako na rin ako kay ex. Gumawa ako ng dummy. Pero di siya nagre-reply. At auto-block ako. Oh, diba? Bravo, ex. Very good. I even reach her out sa lahat ng pwede kong ikontakin siya. Like close friend niya, kamag-anak. Pero wala. Ayaw niya ako kausapin. I really hope na si ex na lang pinakasalan ko. Biruin mo. Ang malupit doon. Anong nade-deduce niyo dito sa kwentong to? Sorry ha. It's not directly said. Pero, di ba? Kasi kung mahal niya, sasabihin niya dito sana siya nalang pinakasalan ko dahil mahal ko siya. Kasi sinabi siya nalang pinakasalan ko dahil lang sa benefits na nakukuha niya dati doon. Dahil pagod na siya ngayon. Halatang, ito ay lalaking feminine. Kawawa actually yung pinakasalan niya. Yuck. Yuck, itakadiri talaga. Parang bakit ito yung pinatulan? Actually, naawa ako dun sa maganda ko no, na babae. Bakit siya pumayag? Napakasalan to. Unang-una red flag, knowing pinagpalit, may 7 years na ex. Tapos pinagpalit for me? Ha? Napakalaking red flag nun, te. Oh my God. Tapos tingnan mo, iniisip ngayon, kasal na sila. Tapos ganito ang naiisip ng lalaki at behind her back. Ganun ang iniisip ng lalaking to. Nang gusto nilang iwalayan. Ano yun? Kaya, another ladies lesson. Na pag ganun na sitwasyon, yung feeling mo ganda-ganda mo, iniwan yung ilang years of relationship niyang ex para sa'yo. Feeling mo ganda-ganda mo, te. Hindi lang to nag-iisa sa mundo, guys. Ganyan sila, yung mga ganyang klase ng lalaki. Kapag ang isang lalaki, yung last niyang relationship, walang period of healing. All the more kapag ang dahilan, ikaw, dahil sa'yo, hindi mo yung kinaganda, te. Hindi mo yung kinaganda. May sayad yung lalaki. Red flag, ewan ko for me, red flag yun. Grabe, ang rami niyan. Ang rami talaga niyan, guys. Grabe, ang rami niyan. Kaya, pagka kunyari, merong yung parang kagagaling lang from a breakup. Nung una, hindi pa ako dyan, guys, ha. Dumating din naman ako sa point in my life na hindi ako maalam sa ganyan. Pero, yun talaga yung nakita kong pattern na, ito mga lalaki ko, no? Biglang, meron pa silang jowa, tapos biglang nag-break, tapos biglang umaano sa akin. Tapos ang malupit doon, ang rami mga lalaking ganito, ha. Parang dahil shaky lang yung relationship niya with the jowa. Pero, or may jowa pa siya, either shaky ang relationship nila, or hindi ko rin, yung iba, hindi ko alam kung anong status nila, pero may jowa sila. Tapos parang nagdadamove sa akin. Parang, hindi ko yung kinaganda. Hindi ko yung napipilaganda. Actually, diring-diri ako. Turn off. Yuck. Super red flag. Kadiri. Sinet ko kasi yung mind ko na diring-diri ako sa mga ganun. Kasi malamang, it's red flag. Malamang, lalaking hindi healthy. Lalaking hindi ka bibigyan ng peace of mind. Kasi biruin mo, kung ganun na sila, ibig sabihin, they are just showing yung tunay nilang character. Na may tendency pala sila, wala silang self-control. Diba? How can they lead your relationship? How can they lead your family if ever in the future? Kung yung sarili nilang loyalty, wala silang self-control. Paano kanya i-lead? Gets? Kaya super parang, bakit mo i-allow yung mga ganun? Na parang akala mo feeling mo ang ganda-ganda mo? Yak, kadiri. Ay na. Meron talaga, grabe ang rami. May majowa, tapos magdadamove sa akin, lalandiin ako, yak. So kahit na parang in paper, mukhang ang bango-bango ng pangalan nila, pero biglang, wala, majowa ko pala, tapos nilalandi-landi mo ko, turn off talaga. Ito ha, marami pa sila na may itsura, gwapo talaga. Pero ganun, yak. Kadiri agad. Ay, ang nakikita ko agad dun sa mga ganun, parang sila yung pinakapangit na tao sa buong mundo. Pangit pa sila sa pangit. Yung ganun, yak. Pero, syempre, nung hindi pa tayo mature, parang na-validate ang aking hindi ko rin sense of validation. Kasi, wow, ang ganda ko. Kasi nagustuhan ako. At handa siyang ipagpalit. Handa siyang iwan ng ibang tao para sa akin. Yak ka rin, te. Yung mga panahong alam na alam ko, low quality ako. Wala ako self-respect. Walang kadiri. At yun nga, super immature. Hindi ako wife material. During that time na ganun ako. Yung mga teenager ata yan ako. Yak, te. Kung ganun. Pero, ay nako. Going back, lang sinabi. I really hope na si ex na pinakasalan ko. Hinope niya lang yung pakasalan, pero hindi ibig sabihin na mahal niya dahil lang sa convenience. Diba? Kapal lang mo ka, selfish. Kasi nga, men are naturally selfish, guys. Kasi yun ang kanilang biological makeup. And for them to also establish yung hormones, feminine hormones nila na close sa ating mga babae, they have to do something. Actually, na-activate naman yung feminine traits nila na katulad ng sa atin, yung mga feminine traits natin of loyalty, faithfulness, compassion, empathy. Naman yan? Nade-develop din ng mga lalaki. Yan. Kapag
mahal nilang totoo yung babae. So obviously, itong lalaking to, hindi niya mahal yung ex niya, hindi niya rin mahal itong current niya. Kasi naiisip niya itong mga bagay na to. So ito dapat ay hindi muna nagpakasal. Ito ang isang perfect example ng mga lalaking hindi pa handang pumasok sa isang relationship. Yung may ganyang mindset. Pero yun, sana yung ex na lang pinakasalan. Ay, sorry, selfish ka pa kuya. Wala, hindi mo mahal talaga yung yung current mong asawa. Naiisip mo yan. Anyway, sana sa pangalawang buhay ikaw na lang ulit. Promise, ibibigay ko na rin na gusto mo. I doubt. Sa pagka-selfish mo pa lang ngayon, naririnig ko, I doubt. Pero pwede namang magbago ang mga tao. Pero definitely, this person, this guy, this male species needs time to heal his unhealthy relationship patterns muna. Alamin niya bakit siya ganyan ka-selfish. Before siya magpakasal, before siya mag-enter ng bagong relationship. Kung mag-enter siya. Pero actually, kung kasal naman na siya, wala na siya magagawa, di ba? Wala naman siyang pera. So, i-heal na lang yung sarili niya. Bakit ganyan yung nararamdaman niya, di ba? Wala, itong mga ganitong klase ng tao, walang karapatang maging in a relationship yan. Pero tingnan mo, nagpakasal. Paano kasi ang baba ng standards nung nung babaeng nung ka-work niyang pinakasalan siya. Ang baba kasi ng standards. Kasi kung high quality ka naiisip mo yun. Galing to sa semi relationship, tapos sinula yun para sa akin. High quality ba to? Ano kina high quality nitong lalaking yan? Na ganun ang situation. Di ba? So malamang, low quality yung babae kasi pumapayag siya sa ganung low quality situation. Anyway, so, ibibigay ko na rin na gusto mo. Aalagaan kita tulad ng pag-aalaga mo sa akin. I doubt. I-massage pa kita gamit gusto mong oil. Susunduin na kita palagi tuwing magpapasundo ka at di na ako tatamarin. Pero yun mo. Aware na aware siya. Na, grabe sa kabila ng in 7 years consistently na ginagawa yun nung pick me siya niyang ex. Sana hindi na siya pick me siya ngayon. Hopefully. Pero yun mo. Naisip ba ng lalaking to na susunduin? Hindi niya pala naisip despite sa mga ginagawa for him. Nung ex niya, hindi niya naisip na sunduin, tinatamad pa siya pag nagpapasundo. Wow! Kaso malabo na lahat yun. Kung di lang sana ako nagpadala sa damdamin ko, ikaw pa siguro nasa tabi ko. Ay, naku, buti na lang talaga, te. Thank you, Lord. Lord, thank you talaga. At hindi siya nakatuluyan nung ex, nung girl na yun. Ay, ate girl na ex, you dodged a bullet. You don't deserve this man. Kung mabasa mo man to ex, alam ko malalaman mo ikot tinutukoy. Please talk to me. Ito talaga, doon dito ko nagulat, ha? Sabi, please talk to me. Usap lang gusto ko. Proper closure lang gusto ko. Kung bigyan mo man ako ng chance, kaya kong bitawan marriage ko para sa kausapin mo lang. Ngayon, diba? Nasa tamang ulo ba doon lalaking to? Yak! Kadiri! Usap lang ang gusto ko. Ano usap mo? Mukha mo! Usap lang! Nakakatakot niya. Alam mo, yung mga ganito ha. Sige, kung kunyari kayo yung nasa pwestong to, huwag kayong papadala sa lalaki. Ano yung usap lang? Baka dahil nga sa gustong-gusto niyang mabalik uli yung yung ganung pagiging free slave mo sa kanya. Free maid, free bambang worker, no? Free therapist, nasa free services mo sa kanya, baka ka pa nito, ibibibi trap ka para makulong ka na lang sa kanya. Ako, kung kayo nasa pwesto na ganito ha, huwag kayong babalik sa ex. Diyos ko. Diyos ko. Diyos ko. Okay. Tapos piruin mo, sa tamang mind ba to? Kung bigyan mo man ako ng chance, kaya kong bitawan marriage ko para sa'yo. Kausapin mo lang ako. Ayun, piruin mo, red flag to. Anong klase nga lalaki to? Walang moralidad. How unethical this person is. Bibitawan ng marriage. Yak, kadiri. Yak. Pero may mga iba dyan. No, nagpapadala. Sa ganyan, ng mga banat ng lalaki. Parang kung ikaw na yung nasa pwestong to, hindi mo ba naisip? The fact na naiisip yung mga bagay, ibig sabihin, pag nag-asawa na uli siya sa'yo, pag na-realize siya, ay wala na akong benefits sa'yo, kunwari, bigla ka nga, paano na lang, wag naman sana, bigla ka, kunyari, nagkasakit, hindi ka na capable gawin yung mga ginagawa mo, na nagbe-benefit siya. So, ibig sabihin nun, mapapagod siya ulit. So, nakita mo yung pattern? Anong gagawin niya? Malamang, ganyan din yung gagawin niya. Ganyan yung maiisip niya. Maghahanap din siya ng iba. Kung saan siya makaka-benefit. Parasite. So, balikan mo to. Nako. Dahil lang parang, na-validate ka bigla. Nabigyan ka ng validation na, wow, I am enough. I am worth it. Dahil kaya niya din bitawan ang marriage para sa akin. Pinaganda mo dun, te. Yak. Obob lang ng taong papayag na tanggapin pa rin ang mga gantong person na ganyan, yung parang while they are married, they are telling these things to you. Naiintindihan ko pa guys kung wala na sila talaga. Yung kunyari ang isang tao wala na talaga in a relationship tapos gusto ka nilang i-pursue. Pwede pa yon. I-consider mo pa yun ng onte. Pero still, you need to review their history. Kailan ba sila nag-break ng ex niya? Mamaya kahapon lang. Tapos diba? Syempre, alam mo yan, guys. Yung mga kadalasan yung mga ganyan, yung mga gantong klaseng selfish na lalaki, no?
na narcissistic. Halatang narcissistic to. Ano yan, syempre, ayaw niyang mabakante. So, habang sila pa nung ex, meron na yung napupusuan. Dahil nga parang, ay, parang hindi maganda yung ano ko dito wala akong benefits. Kaya, okay, spot muna ako ng parang, okay, sa kabaligan. Oh, okay to Nag-ano the moves na yan, habang in a relationship pa siya. Para, at a point na parang, uy, nakukuha ka na niya yung bago, ayun, saka siya release doon sa isa. O, diba? At least, merong naka-ready. O, diba? Ganun sila guys. Logical sila eh. Tayo mga babae, kahit na alam din natin yun, gawin, logical din, may logical mind din tayo. Kaya lang, dahil meron nga tayong mas mataas na sangkap of empathy, compassion, connection, mas mataas ang ano natin, moral and ethical values. Mas mataas ang ano natin, probability na hindi natin gagawin ng mga bagay na yun towards other people dahil doon sa qualities natin yun. Pero I'm not saying na totally tayo ay holy, gano'n, no. But mas mataas ang ating ethical and moral values dahil sa biological makeup natin. And kaya tayo ginawang ganun ni Lord, yung biological makeup natin. Kasi nga tayo ang nagbe-bear ng bagong human being. Kung ang lalaki ipag-bear mo yun ng bagong human being, tapos testosterone lang ang dominant sa kanilang katawan, papatayin nila yung bata sa sinapupunan nila. Dahil sa logic nila, ay hindi to ay painful to, wala naman tong magandang naidudulot sa akin. Ano lang to. Hindi naman ako pag nanganak ko, ngayon, wala naman silang pakialam mga guys, actually talaga sa future ng human race. Ganon. Wala silang masyadong ganong It takes like a self-actualized guy, male, man, para mag-think beyond na katulad ng gano'n na this is for the future, this is for the human race, this is for love, gano'n. Kailangan muna nilang ma-reach ang certain level of emotional maturity and self-actualization pa nga. Bago sila magkaroon ng ganong sense of empathy, may care sila about the future of the world, of the human race, gano'n. Kailangan mo na nilang ma-develop yun, pero matagal pa yun for men kasi nga hindi sila biologically wired katulad natin na talaga medyo natural sa atin ganun. So ano yung mga patunay nito din guys? Kasi ako talaga dati grabe. So, nabansagan akong parang black sheep ng pamilya. Even nung bata pa, maldita. Inanuhan akong maldita ng mga magulang ko. So, syempre, nung bata pa ako, wala pa akong nung mga panahong wala pa akong menstrual period. Tapos, yung mga kapitbahay ko, binubuli ako. Hindi lang ng kapitbahay ko, binubuli din ako ng sarili kong pamilya, ng sarili kong mga kapatid, yun, sama-sama sila. Binubuli ako na ganun. Pero, ang pansin ko nun, I can control, I mean, hindi ako kaya kong ipakita na hindi ako apektado. Ganun ako, ka-strong nun, nung time na yun. Pero, looking back, nung nagkaroon na ako, doon na biglang lumabas na lahat ng emosyon ko, parang naging depressed ako, dahil sa treatment nga sa akin sa pamilya ko, na parang, that time, syempre, hindi ko naiintindihan. Basta ang alam ko lang, lungkot-lungkot ko, iyak ako ng iyak, pagka inaano ko ng mga tao, yung ganun. Tapos ngayon, looking back, nung ina-analyze ko ang lahat, pero syempre, okay mag-alala guys, na-heal na natin yun, no? Okay? Naka-heal na tayo from those experiences, kaya nga nakukwento ko sa inyo. Pero ngayon, looking back, doon ko nang na-realize ngayon, okay, kaya pala. Kasi nga, syempre, nung wala pa akong period, hindi mo pa na-develop, wala pang na-develop, hindi pa developed ang sinapupunan ko, ang womb ko, 'di ba? That could be ready to impregnate a new human being. Hindi pa ibig sabihin, hindi pa masyadong nag-exist ang mga female hormones. Ang galing. Kaya parang kaya kong ipakita na wala akong pakialam sa inyo. Okay, ako na maldita, so what? Talagang wala akong pakialam. As in, ang selfish ko talaga nun. Grabe, even nga, parang binato ko pa nga yung isa kong dahil sa sobrang inis ko, binato ko sa ulo. Wala akong konsensya. Kasi ang naisip ko lang yun, sinasaktan mo ako sige, inaano nyo ako, inaaway nyo ako, ito para sa'yo. Ganun, edi, binato ko. So, ngayon ko na naiintindihan, kaya parang hindi ako natakot na gawin yung ganun. Kasi nga, wala pa akong yung female hormones ng babae. Na syempre, nung may female hormones na ako, iniiyak ko. Ang parang feeling ko, ang sensitive ko. Pero actually, it's just your hormones as a woman. So, guys, parang akala mo sobrang emotional mo. Parang nainis ka pa sa sarili mo na ang emotional mo. Pero actually, you're just being a woman. Human. Dahil yun, ang natural na biochemical makeup mo. Kaya you should have that radical compassion to yourself sa pagiging ganun. Okay? So, doon nga naman sila, wow, okay. Kaya pala. So, mula din noon, syempre, parang doon ko rin actually mas natutunan na mas maging people pleaser nung nagkaroon na ako. Yun nga, yung parang mas naging sensitive ako sa nararamdaman ng ibang tao. Parang alam kong hindi ako safe and I have to please them para ma-feel kong safe ako with them, para makuha ko ang mga basic needs ko during that time, yung sense of belongingness, yung mga ganyan. Diba? Para mag-survive ka sa pamilya mo, para mapakainin ka, itatid ka na maayos, hindi ka saktan sa loob ng pamilya mo. Kailangan mong mag-people please. Ganun. So, it's all because of our hormones, of our biological makeup ng mga babae. And it's all for the preparation of taking care, bearing. Biruin mo, papadedehin mo yung bata. Nahahayaan mong parang sasaktan ka
kakagatin yung ano mo, yung skin mo, 'di ba? Gets? So kung logical mind ka lang, baka ano mo pa yan, mapatay mo. Dahil parang, ay, sakit ng ginagawa mo sa, gets mo? Biruin mo, ang sakit-sakit kaya mga anak, may lumabas na napakalaking isang bagong human sa katawan mo, ang sakit-sakit nun. Di ba? Baka kung hindi tayo binigyan ni Lord ng kung anong hormone ang meron tayo, baka kumuha na lang tayo ng kutsilyo dun, di ba? Within reach yun, dun sa delivery room, tapos sinaksak na natin yung sarili natin. Di ba? Gets? Pero, dahil tayo ay binigyan ng female hormones na meron tayo para i-prepare ang ating mind to bear all of that at hindi tayo papatay ng human being. At yun ay wala sa mga lalaki. Kaya ganyan sila. Katulad sa kwento. Ganyan yan sila. Napaka-selfish. Ayun lang. I hope meron ko natutunan dito sa mga na-share ko. Kung gusto nyo pa ng mga more of these videos, let me know guys. What do you think? Anong masasuggest nyo? Sige. Bye for now.